Kundi ito natagulan at tiyak na marami sa ating mga motorista mapapalusong na naman sa baha. So ba napalusong ka na? Ever? Wala sa ka namang kotse? choice Oo, kasi yung mga baha Minsan dito, talaga, oo. unpredictable eh. Minsan, Correct. di naman dating binabaha. Umulan ng biglaan at malakas. Ay, ito na. Pero natitirik yung iba eh, di ba? Yun yung Hindi pa naman ako nakakatakot. tumirek. Buti naman. Hindi pa naman. Oo. Kaya naman para hindi masira at maiwasan natin ang pagtirik ng ating mga sasakyan. Nako, isaalang-alang nyo ang tips sa report na ito. Ngayong tag-ulan na, di maiiwasang lulusong na naman sa baha ang ating mga sasakyan. Pero alam nyo bang hindi talaga nakadisenyo ang ating mga kotse para rito? Kaya nakasasama ito sa sasakyan, lalo na sa makina at electrical parts nito. Kapag nasisira mga parteng ito ng sasakyan, bukod sa mabigat sa bulsa, posibleng abuti ng buwan bago ito makumpuni. Ang pinaka-crucial kasi rito na mababasa yung mga electrical wirings ng kotse. Once nababasa yan, at hindi nyo natuyo agad, pwedeng mag-cause ng electrical ground. Ngayon, pwedeng mag-cause ng sunog yun. Para iwas sa berya, dapat mabagal lang ang takbo at nasa unang gear lang ang sasakyan kapag lumulusong sa baha. Huwag ding bibitawan ng pedal habang nagmamaneho para hindi pumasok ang tubig sa tambutsyo. Agad patuyuin sa init at punasan ng sasakyan matapos isabak sa tubig. Muli ring lagyan ng oil ang bearing ng gulong ng sasakyan. Tinatanggal kasi ng tubig ang grasa ng gulong na siyang nagpapaikot nito. Pag nabasa naman ang loob ng sasakyan, agad na ilabas ang carpet dahil hindi ito basta-basta natutuyo. Sa mga bibili naman ng sasakyan, suriing maigi ang mga parte nito. Ang kotse, once nalubog sa bahayan, after a few weeks, yung mga ibang mga parte inside, katulad ng mga tornilyo sa mga ilalim ng dashboard, mabilis mga lawang yun. Once nagkaroon ng kalawang yun, ibig sabihin nalubog sa tubig yun o nabasa. Sa panahon ngayon ng tag-ulan, hanggang maiiwasan natin na huwag ilusong ang kotse sa baha, iwasan natin. Para sa unang balita, Dano Tingkong reporting.